Bukas na po ipagdiriwang ang Father's Day. Magandang pagkakataon po ito para kilalanin natin ang sakripisyo ng mga natay o yung mga nanay na tatay pa. Nakatutok si Rida Reyes. Magandang trabaho at nakasuportang pamilya. Tila wala na nga mahiling pang iba si Benny Sanoria. Maliban sa isang bagay, ang magkaanak. Kaya inampun niya ang anak ng isang kaibigan dahil di na raw masuportahan. Natatawa nga yung mga kaibigan ko. Minsan, apakalalaki ko, ganito. Sabi kong gano'n, ano ba yan? Sabi, Benny, Papa, Ma ang tawag sa'yo dyan. Napagtapos na ni Benny sa high school, ang anak-anak ang itinuring niyang sariling dugo. Baliwala kay Michael ang pangutya ng mga klase na bakla ang kanyang ama. Hindi ko na lang sila pinapansin kasi hindi naman nila alam kung ano yung ginagawa niya para sa akin, mabubuting ginagawa niya. Kaya kung anong sabihin nila, wala akong pakialam sa kanila. Basta sa'yo? Mahal ko ang papa ko. Ayon sa isang psychiatrist, dumarami na ang mga solo parents sa bansa. At kung dati may mga stereotype, ngayon posible na ang natay o nanay at tatay. There's a blurring of roles these days. So males are becoming more nurturing, women naman are becoming more career-oriented and they provide. So it really depends on the person as a parent. Bagamat bukas pa ang araw ng mga ama, ang ilan nating mga kababayan, maaga na itong ipinagdiwang. Si Cesar, nagpiknik kasama ang buong pamilya. Importante magkasama kayo ng mga pamilya mo. Hindi mo kailangan pumunta sa mga malalayo pang lugar. Dito lang happy na eh. O para mabigyan din siya ng pahinga at saka maging masaya din siya, makapahinga siya rito. Alam ko balang araw ako naman yung susuporta sa kanila. Rida Reyes, Nakatutok, 24 Oras. Star-studded ang concert ng international teen star na si Miley Cyrus sa Pasay kagabi. Ang mga nakiparty, sinabayan sa pagkanta at pagsayaw ang kanilang idol. Yan ang chika ni Katatibayan. Ilang oras din narinig ang hiyawan at tilian ng mga binansagang smilers o mga fan ni Miley Cyrus na dumayo sa kanyang concert dito sa Pilipinas, ang kaisa-isang Asian stop ng kanyang world tour. Nagpapakahirap na po kami tumayo dito kahit siksikan. Basta makita lang yung screen dun. Maganda kasi galing-galing ni Miley. Pero syempre pa, ang pinaka-umalingaw-ngaw, ang pinakahintay na boses ng kanilang idolong si Miley Cyrus. Sa highest Billboard topping single na Party in the USA, kasama rin sa 21 kantang kanyang tinanghal ang mga hit songs na Fly on the Wall at The Climb. Tila tinamaan din ng Cyrus virus ang ilang local celebrities tulad ni Regine Tolentino, Marjorie Barreto, Chris Tiu at Casey Montero. Because all my kids like her and her songs are really nice. And she's a good girl also. I saw she was very friendly. Sobrang siya, galing-galing niya! I love you! We love you! Dumalo rin sa concert ang president ng GMA Films na si Annette Gozon Abrogar kasama ang kanyang mga anak. Nagpakita rin ng suporta ang magkakapatid na Magalona nang kumanta si Elmo Magalona bilang front act bago ang pagtatanghal ni Miley. Katatibayan, updated sa showbiz happenings. Thanks for watching Chika Minute. Enjoy the rest of your weekend. Ako po si Grace Lee. Pia Jiggy. Salamat, Grace. Bilang bahagi pa rin ng pagdiriwang sa ika-150 kaarawan ng ating pambansang bayaning si Dr. Jose Rizal bukas, pinasinayaan ang Noli Me Tangere Garden sa Rizal Park. Matatagpuan po dito ang drinking fountain na paborito raw inuman ni Dr. Jose Rizal nung siya'y nasa Germany. Nakatutok si JP Soriano live mula sa Rizal Park sa Maynila. JP. Jiggy, kahit umuulan ay dinaluhan ng mga diplomats at mga opisyal ng DOT ang ginawang inauguration sa Noli Me Tangere Garden dito sa Rizal Park. Ito ang Heidelberg Fountain, ang paboritong inuman at puntahan ni Jose Rizal noong siya'y nasa Heidelberg, Germany. Noong 1886, sa paligid ng fountain na ito, tinapos ni Rizal ang mga huling yugto ng Noli Me Tangere. 1964, idinonate ng ilang kaibigan na Rizal at ng mga German historian ang makasaysayang fountain na ito sa Pilipinas at inilagay ito sa isang bahagi ng Luneta o Rizal Park
Pero kung dati hindi ito masyadong pinapansin, ngayon, inayos ang fountain at nilagyan ulit ng tubig. Ang bahaging ito ng luneta kung saan nakapwesto ang Heidelberg Fountain, tinawag namang Noli Me Tangere Garden. Narito rin sa garden ang sculpture o bust ng matalik na kaibigan at mentor ni Rizal noong siya ay nasa Germany na si Professor Ferdinand Blumentritt. Sa kanya ipinangalan ang Blumentritt Station ng LRT at isang lugar sa Maynila. Ayon sa National Parks Development Committee, mahalaga raw na maintindihan ng mga tao ang simbolismo at kahulugan ng bawat bahagi ng Rizal Park. Kapag narito sa Noli Me Tangere Garden, parang nakasama mo na rin daw si Rizal. So dyan siya umiinom mismo. At isa sa mga bagay na kanyang ay paboritong gawin ay magpapaikot, uupo siya, pagkatapos magsusulat siya sa palibot. 150 na si Rizal. Anong Bilang meaning po? Pilipinas si Rizal yung aming nuturing na bayani. Then, siya yung nagtanggol sa mga Pilipino para makalaya ang Pilipinas. Pia Jiggy, kahit nga nariyan na yung fountain na yan, ay paalala po sa ating mga kapuso, hindi pa po pwedeng inuman yan sa ngayon. At dito nga sa ating kilalalagyan, sa harapan ng ating National Monument, magaganap bukas ang isang engranding selebrasyon para sa 100 at 50 kaarawan ng ating pambansang bayani, na kagaya ng wreath-laying offering at iba't ibang programa. At yan muna ang latest mula rito sa Luneta Park. Balik muna sa iyo, Jiggy at Pia. Maraming salamat, JP Soriano. At yan po ang mga balita aming tinutukan sa nakalipas na 24 oras. Maraming salamat sa inyong pagtitiwala. Mula sa tahanan ng katotohanan, ako po si PR Canjel. Ako po si Jig Manica, dito ang GMA. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Walang kasinungalingan, serbisyong totoo lamang. At dahil hindi natutulog ang balita, nakatutok kami 24 oras.